So, good morning and welcome to the worship service here at GCF Montalban. So, nakakagalak po na makita ang bawat isa na nagpupuri sa Panginoon at makikinig ngayon ng kanyang salita. For this month of November, our worship service will be led by the different ministries of our church. And for our today's worship service, we are being led by our children ministry. Yeah. As we observe every year, we take time during our worship service to reflect on what the Advent candles symbolize in the line with the Christmas celebration. Before we light the first Advent candle, let me read to you Isaiah 9:6-7. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. 7. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The seal of the Lord Almighty will accomplish this. Today is the first Sunday of Advent, in which we recall the hope we have in Christ. God told Abraham that through him all the nations of the world would be blessed, because he trusted and put his hope in God. The Old Testament spoke of the coming of Christ, of how a Savior will be born, a king in the line of King David. He would rule the world wisely and bless all the nations. And we too believe in God's promise to send Jesus again to this world to establish his kingdom upon the earth. Hope is a light shining in dark place. As we look at the light of this candle, we celebrate the hope we have Jesus Christ. Let us pray. Lord, Father God, we thank you, Lord, for this day, for time, Panginoon, na binigay sa amin, an opportunity upang makapagpuri sa iyo at makapakinig ng iyong salita. Lord, i-bless mo, Panginoon, bawat isa dito at tulungan mo kay Panginoon na ikaw lang, Panginoon, mapurihan at masamba namin sa araw to. Ito kaya pinupuri at sinasamba. In Jesus' mighty name, amen and amen. Good morning po sa ating lahat. Nalalapit na po ang Pasko. Na-excite na po ba ang bawat isa? Amen. Darkness fades, light arrives. Jesus is the reason for the season, bringing love, hope, and peace that fills the heart. Let's celebrate the gift that's truly divine. For to us, a child is born, to us, a son is given. Let us all stand and spread this joy to the world. Me
the birth of Christ. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world, and sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its birth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus praise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power and glory evermore proclaim. His power and glory evermore proclaim. Fall on your knees. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine.
Now you be seated. Samahan niyo po akong manalangin. Ama, salamat po sa umagang ito. Muli, sama-sama mo kaming lalapit sa banal yung trono. Sa makapangyarihang Diyos, puno ng awa at pagmamahal, sa mga anak niyong patuloy na sasamba sa inyong kabanalan, tunay na nagpapabuti niyo, aming Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga panalangin naming na patuloy ninyong pinagkakaloob sa aming mga buhay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming kamalian at sa aming mga pagkulang. Panginoon, muli po mo kami pong lumalapit sa inyo sa umagang ito. Dala ng aming mga puso na punong-puno ng pasasalamat at pag-asa. Sa iyo po namin itinataas ang aming simbahan, ang aming mga sarili. Patatagin mo po ang aming pananampalataya. At sa iyo lamang natuon ang aming mata at patuloy kaming naranasan ang puso ng sa bawat pagkakataon. Panginoon, dalangin po namin ang pagpalain mo po ang aming simbahan, ang GCF Montalban, na patuloy na maging tanglaw ng liwanag. Gabayan mo po ang aming mga leaders, elders, deacons, ministry head, at lahat po ng lingkod ng GCF upang maging huwaran at kabanalan at malasakit. Ganon din po ang aming mahal na pastor, Arden. Dalangin po namin na patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, karunungan at pag-iingat. Ganon din po ang kanyang pamilya. Pangunahan mo po siya sa mensaheng nais po naming marinig ng bawat isa na narito ngayon. At maging bukas hindi lamang ang aming mga tenga, kundi ang aming mga puso. Patuloy nawang maging kalakasan namin at makapagpatatag sa aming pananampalataya ang bawat salita niyo po, Ama. Patuloy mo pong palakasin ang aming physical na emosyon at spiritual upang maging aktibong saksi sa iyong pag-ibig para sa aming kapwa. Na po, ang GCF Montalban ay maging kanlungan ng mga nangihina, nawawala ng pag-asa. Dalangin din po namin ang mga may sakit at karamdaman. Pagkalooban niyo po sila ng kagalingan at kalakasan upang pamamagitan ng inyong biyaya ay maranasan po nila ang kapayapaan at bagong pag-asa. Panginoon, dinadalangin po namin sa inyo ang aming pamilya. Buklarin niyo po ang bawat tahanan ng may pagmamahalan, pag-uunawaan at pagkakaisang sumasamba at una sa at tanging sa inyo, aming Diyos. Pagkalooban mo po kami ng tibay ng loob upang harapin ang hamon ng buhay na magkakasama. Turuan mo po kaming magpatawad sa isa't isa, iparandam ang malasakit at magtulungan sa lahat ng pagkakataon. Nawa po ang bawat tahanan, pagharian niyo po ng kapayapaan, kagalakan, at wala pong ibang naitaas kundi ang pangalan niyo lang. Ingatan niyo po ang bawat miyembro ng aming pamilya. Sa mga desisyon, lagi nawa kayo ang kasama. Panginoon, dalangin din po namin ang aming bansang Pilipinas, ang aming lupang hinirang, ang presidente, ang vice president, mga senador, at ang lahat ng may pananagutan sa tungkulin, hanggang sa pinakamababang sektor ng lipunan. Pagkalooban mo po sila ng karunungan, malasakit sa kanilang pamumuno, upang ang kanilang mga desisyon ay kanilang ipatutupad ng hindi lamang ang mga pansariling kapakanan. Maghari po sana sa kanila po, sa kanilang puso ang tunay na paglilingkod sa aming bansa at magkaroon ng malaking takot sa Diyos at makapangyarihan. Ganon din po, Diyos, ang katiwalian na nangyayari sa aming bansa. Naniniwala kami, Ama, na kayo ang kumikilos upang masolusyonan ang katiwalian at mahahangaw ang aming kahirapan sa aming bansa sa inyo pong kalooban. Katagpuin mo po sila, O Diyos, na ikaw lamang po ang kanilang masumpungan sa kanilang buhay.
Puspusin mo po ng tapang at malasakit ang bawat mamamayan upang maging instrumento ng pagbabago at kabutihan. Naway mamayani ang pagkakaisa sa kanila. Sa kabila po ng pagkakaiba-iba ng kapayapaan, ay magharib ang bawat sulok ng aming bansa. Ilayo mo po kami sa anumang kapahamakan at sakuna at kasamaan. At itaguin mo po ang aming bansa sa landas ng pag-unlad at kabanalan. Ama naming Diyos, sa iyo lamang po namin ipagkakatiwala ang lahat ng ito. Nawa ang iyong kalooban ay maghari sa aming simbahan, pamilya at bansa. Turuan mo po kaming maging tapat na tagasunod ni Kristo at magiging buhay saksi ng iyong pag-ibig sa mundo. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat. Huwag niyo po kaming lalampasan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Isaiah 9, verse 2 to 6. Again, Isaiah 9, verse 2 to 6. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For as in the day of Midian's defeat, you have shattered the yoke that burdens them, the bar across their shoulders, the rod of their oppressor. Every warrior's boot used in battle and every garment rolled in blood will be destined for burning, will be fuel for the fire. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. May the Lord add blessing to the reading of his word. Please be seated. Good morning po sa ating lahat. Pakibating na yung katabi. Good morning. Ayan, siguro nagtataka, last Sunday pa lang, bakit parang puro Pasko na? Kasi we will look at yung Advent, yung the coming of Christ. Kanina nga po, yung first coming niya. At ito po ay masisimula ngayon kasi may lima actually na Sunday. Kaya talagang binilang natin, magtatapos ito sa December 25. Kaya meron tayong Christmas Day celebration. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, excited ka na ba? Ayan. No? Parang malungkot siya, excited na ba? Parang walang ka, buhay-buhay ah. So, yun po yung ating no? And remember, kapag sinabing Advent, it is a season of hope. No? We lit the candle of hope kanina. At kasi nga po, nung panahon nila, it is also a world full of darkness, fear, doubt, or uncertainty, no? Kahit sa panahon naman natin, ganun pa rin eh. Pero ang maganda nito, mga kaibigan, yung Messiah, the promise, at yung binasa natin, it is one of the most popular, no? Na binasa natin patungkol sa pagpunta rito ng ating Panginoong Jesus. And like we said, no, it is a prophecy of Jesus Christ, and He is our only hope. Naniniwala po ba kayo na si Jesus lang ang ating pag-asa? Amen? Kaya yun, titignan natin yan, no? From the book of Isaiah. But before we move on, let us pause for a while. Let us pray. Lord, we thank you, Lord, for this wonderful opportunity that we can be reminded, Lord, of your first coming, Lord.
Thank you, Father. At dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito, Lord, be with us. Samahan niyo po kami. Ikaw po ang magturo sa amin. May we hear your word loud and clear, Lord. At ikaw po ang magdala ng mensahe mo, Panginoon, na maiintindihan namin, Panginoon. Salamat po, Ama, maging sa amin pong nasa mga online, mga Facebook Live, Lord God. Bless them as well. As we ponder your message this morning, Lord God, we allow the Holy Spirit, the Spirit of truth, be upon us all. In Jesus' name, amen. So kaya nga po sa umagang ito, titignan natin ano po bang ibig sabihin ng hope. Kasi nung panahon nila, ito po'y napakahalaga at naniniwala ko hanggang ngayon, ito po'y mahalaga sa buhay ng isang tao. Meron nga pong isang quotation dito na nagsasabi, we can live 40 days, no? Sabi doon, without food. Kaya nga nakapagpa-fast, no, ng 40 days na walang food, no? 80 days without water. 5 minutes without air, but only a few seconds without hope. Pansinin niyo po, no, yung pagkain, pwede tayo mabuhay niyan, wala, hindi tayo makakain, tubig, pero yung taong walang pag-asa, mga kaibigan, ito po'y nagdadala sa kanya sa kawalan, no? At ito po ay, unfortunately, pag wala ka ng pag-asa, parang it leads you to dying, no? Kamatayan na ang kasunod niyan. Kaya po napakahalaga ng isang pag-asa sa buhay ng bawat tao. Amen po ba? Kaya po ito, yung first candle natin, na sinindihan natin, it's all about hope. Kasi nung panahon nga nila Isaiah, ang dami po nilang nakikita mga bagay na nagbibigay sa kanilang kawalan ng kapag-apag-asa. At naniniwala ko, maging sa buhay natin, no, maging sa panahon natin, tumingin ka sa paligid mo, makinig ka ng balita, parang nawawala na tayo ng pag-asa. At tandaan po natin, when we talk about hope, no, it is a matter of choice. Whether you choose to embrace hope or you choose to embrace hopelessness. Di po ba? Papili pa rin yan eh. No, pagkada gising natin sa umaga, ako ba ay maniniwala na meron akong inaasahan or wala? Pero sa binasa po natin kanina, ito po'y nagpapakita lang na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. He is the God of hope. Nung panahon na parang wala na silang nakikitang anumang pag-asa, nung panahon nila Isaiah, si Lord pa rin ang nagbigay ng pag-asa sa kanila. Alam niyo po, marami pong makikita po tayong mga talata sa Biblia that speaks of hope. Di po ba? At sabi nga sa Romans 15 verse 4 na isulat nga raw yung lumang tipan para bigyan tayo ng pag-asa. And I do believe, mga kaibigan, na si Jesus lang ang ating pag-asa. Why Jesus is our hope? Sa binasa po natin. Why the Messiah? Why the promise? Messiah, no po, ang magbibigay sa kanilang pag-asa. Tatlong bagay lang po ang gusto ko pong bigyan diin dito. Sa binasa po natin from the book of the prophet Isaiah. Una po, the Messiah or Christ, mga kapatid, or si Jesus, ang pag-asa natin because His light breaks our darkness. Ano po, siya po yung magbibigay na liwanag sa ating nadidimlang paligid. Sa nagdidilim nating sitwasyon, si Jesus daw ang bibigay ng liwanag. At basahin natin yung verse 2. Sabi dito sa binasa natin kanina, the people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, on them has light shone. Kagaya na sinabi ko, nung panahon nila, napapaligiran sila ng kadiliman kasi po, puno-puno ng kasamaan, kaguluhan sa gobyerno, sa bawat isa, at hindi lang yon, yung imminent invasion of the Assyrian Empire sa Kingdom of Israel. Ito rin po yung nagbibigay sa kanila ng kawalan ng pag-asa. Kaya po, sa paligid nila parang wala ng liwanag. Pero mga kaibigan, tandaan natin, God is a light at the end of the tunnel nga, di po ba? Kapag kayo, di ba, minsan tayo nagta-travel, no, ang dilim-dilim, pero pag meron tayo nakikitang liwanag sa dulo, ito po yung nagbibigay sa atin ng ng pagpapatuloy. Hindi, maabutan ko itong liwanag na to, di po ba? And that is
the picture of hope, yung light na yun, na konting ilaw lang, liwanag, ito po yung nagbibigay sa atin ng pagpapatuloy sa buhay. Naniniwala ko, sa buhay natin, life can be tough. Ano po? Kaya po, sa paligid natin, siguro puno-puno tayo ng pagsubok, problema or issues in life, na ito po yung nagbibigay sa atin ng kadiliman. Pero tandaan po natin, na liwanag ng Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng pag-asa. Habang nandun po yung liwanag ng Panginoon, andun po, alam mo, napakahalaga ng light. Ano po? Meron pong naalala kong contest ng magkapatid. Sabi ng gano'n ng tatay niya, sige, itong kwartong ito ay punuin nyo. No, anumang bagay punuin nyo na wala man lang, kumbaga, any space. Kaya ang ginawa ng isa, no, kumuha siya ng mga bagay, siniksik niyang ganyan, no? Talagang halos mapuno na. Pero nakita ng tatay, mayroon pa rin eh. No, may mga espasyo pa rin. Alam niyo po, ang ginawa ng isang nakababatang kapatid, pumunta siya doon sa gitna ng kwartong madilim at binuksan lang niya yung ilaw, mga kapatid, yung kandila. At wala ni isang space. Nakitang kadiliman yung tatay. Remember, light retreats darkness. Ano po? At darkness doesn't resist. Nakakita na po ba kayo na kapag binuksan mo, talagang lumalaban yung kadilim? Wala. Light takes over darkness, mga kapatid. And it will never overcome light. Hindi po niya kayang talunin ang liwanag ng kadiliman. At kahit anong gusto niyang lumaban, it will never, ay magtatagumpay. Iyon po ang liwanag ng Panginoon. Kung nasa iyo po yung liwanag ng Panginoon, ikaw ay laging may pag-asa. Kaya po tandaan po natin yan, mga kaibigan. At si Jesus, ang fulfillment ng ilaw na yan. Sabi ng Gospel ni John, in Him, sabi doon, was life. And that life was the light of men. The light shines in the darkness, and yet the darkness, look at that, did not overcome it. Hindi po magtatagumpay ang kadiliman kapag ka may liwanag. At ang sino mang taong may liwanag ni Kristo ay kailanman hindi siya lalakad sa kadiliman. Di po ba? Ito po yung sinasabi niya at ito po yung pangako ni Lord. At makikita po natin yan, it talks about the Word sa John, yung verse 1 and 2, di ba? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Speaking of Jesus Christ, kaya yung prophecy ni Isaiah, the fulfillment is Christ Himself. Siya po yung liwanag na magbibigay sa atin ng pag-asa. At kung babalikan po natin konteksto, mga kapatid, no po, lalo na sa kingdom of tinatawag natin, no, na Israel, ang sasakupin po talaga yung kingdom of Israel ng Assyria. At ang unang kumbaga maapektuhan yung land of Zebulun at land of Naphtali. Ano po, dyan yung banda sa may Galilean area. Kaya po yung pangako ni Lord, dun po siya mag-minister. Have you ever read, no? Sa Gospels, ang pinaka-point ng kanyang ministry talaga, focal point, ay sa Galilee, Zebulun. Kaya sabi sa Matthew, sabi nga dito sa Isaiah muna, sabi dito, they will look toward the earth and see only distress, darkness and gloom of affliction, and they will be driven into thick darkness. Ano po? Ito po ang book of Isaiah nga, ito yung pinapakita dito na talaga sila po yung conquered ng Assyrian. Likewise, di po ba, sa Judah, king of Judah, sila naman dinalas ng Babylon. No? Magkakasabay yan because of their idolatrous lifestyle. Pero dito po, ang pangakong yan ay binanggit. Ito po, sabi dito sa Matthew, pansin niyo po, the people who live in darkness will see a great light. Referring to Isaiah's prophecy. No? Ito yung fulfillment Para makita natin na si Jesus talaga, yung hope, yung Messiah na binabanggit ni Isaiah. On those who live in the dark land of death, and light will shine. From that time, Jesus began to preach His message. Ano sabi doon? Turn away from your sins,
because the kingdom of heaven is near. Yung binabanggit ni Isaiah na light na darating ay si Jesus, yung fulfillment. Ayan o. Kaya nga kinote ni Matthew yung word from Isaiah. Anong pinapakita dito? Nung panahon yun, literal na nagdidilim dahil sa sitwasyon, circumstansya ng kanilang kinakaharap. Dito naman, mga kapatid, pagdating ni Jesus, mga kaibigan, He referred itong darkness na ito, spiritual, yung sin, sabi yun, turn away from your sins. Kasi pag binasa po natin sa Biblia, yung kadiliman, ito'y tumutukoy sa kasalanan. Ano po? Yung tinatawag nating kaguluhan ng kaisipan. Or yung tinatawag natin depression. Mga kaibigan, ang pinupokus natin dito, mga kapatid, na si Jesus kaya po pumunta rito ay para palayain tayo sa anumang kadilimang meron tayo. Ito may spiritual, ito may physical. Ang importante, mga kapatid, ay yung ating kasalanan. Kasi alam nyo po, kahit madilim yung paligid natin, kung maganda yung puso mo, ayos yung iyong relasyon sa Panginoon, ito po'y nagliliwanag at meron kang pag-asa. Ang kasalanan po, iyan po ang nais na solusyonan ng Panginoong Hesus. Kaya siya naparito para palayain tayo sa ating bondages. Pagkaalipin, lalo na sa ating kasalanan. And it is His declaration sa Luke 4, sabi po dito na look for the Spirit of the Lord, Jesus is speaking, is on me because He has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has set me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind. Pansin nyo ha? Diba? Blind, ibig sabihin, darkness. Ano po? To set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Siya mismo ang nagsabi na ito po yung ministry niya. Alisin yung pagkaalipin, bigyan ng na liwanag, yung mga nadidimlan, literally, yung blindness, mga kapatid. Dahil nga po siya po ang liwanag ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, di ba? John chapter 8, verse 12, anong sabi niya gano'n? I am the light of the world. Kaya po mga kapatid, ang pag-asa po, hope begins when you receive the light which is in Christ. When you receive Christ Himself sa buhay mo, doon ka lang nagkakaroon ng tunay na pag-asa. Kaya po tanungin natin ang ating sarili, mga kaibigan, nasa atin na po ba yung liwanag ni Kristo? Amen? Because hope is, mga kapatid, si Kristo ang pag-asa natin. His lights breaks our darkness. Pangalawa po, mga kaibigan, bakit po siya naging pag-asa natin? Because His joy, sabi nga dito, anchors, mga kapatid, our hearts. Di po ba? His joy anchors our hearts. Alam nyo, ang tunay na may pag-asa, may kasiyahan yan. Ano po? At ang puso na masaya, sabi nga dito, di ba? Kapag ka masaya yung puso mo, it heals, no, yung ating physical. No, nagiging malakas ka. Amen? Ano po? Kaya po napakahalaga. Kaya nga sabi ni Jesus sa John 14, sabi na, let not your heart be full of trouble. Kasi sa puso natin, doon nagsisimula yung kaguluhan. Sabi nga ni Jesus sa Mark 7, di ba? Hindi sa pumapasok, kundi sa anong lumalabas. Nagmumula yung kasalanan, bitterness, sa puso yan eh. Galit, poot. Kaya po dapat ang puso natin ay magkaroon ng kagalakan. At ang sabi po dito, tuloy natin yung Isaiah 9 verse 1, but there will be no gloom for her who was in anguish. Ang gusto kaya ko binanggit ito, yung word na gloom. No, gloom represents hopelessness eh. Yung tao na gloom, ibig sabihin, malungkot. Di po ba? Ano pa? Desperado, di po ba? Yung parang walang sigla, ayan yung gloom eh. Ano po, yung malungkot, yung
kumbaga walang siglang buhay, yan po ang kawalan ng pag-asa. A picture of hopelessness. Kaya po pag pumapasok tayo, di ba, marami tayo nakakasabay ng mga empleyado, no? Di po ba? Makikita mo, iba't iba itsura. Yung isa parang tinatamad pumasok. Walang, di ba? Kasi wala siyang inaasahan eh. Hindi naman ako mapopromote, hindi naman magiging may-ari ng kumpanya namin. Kaya pag pumasok, kahit malit, late na ba ako? Okay lang. Di ba? Walang kabuhay-buhay, mga kapatid. Bakit? Yun po ay picture of walang pag-asa. Tulala palagi. Natatandaan ko, mayroong istorya, isang bayan daw sa Maine, no? Sa may European, na dahil gagawin daw yung kanilang dam, masisira, talagang sila po'y babahain. Hindi lang nila alam kung kailan magbabaha yung lugar nila. Kaya po alam nyo nangyari, nung nabalitaan nila ito, kahit po may mag-aayos ang bahay, hindi na nagpaayos ang bahay. May sira, hindi, pabayaan natin, babahain naman tayo. Kaya for 6 months, yung kanilang barangay, yung bayan nila, parang wala, parang ghost town na walang kumikilos. Bakit? Dahil wala na silang nakikita. Kaya nga may kasabihan, no, where there is no hope in the future, mga kapatid, walang buhay. Di po ba? At kapag ito po'y makikita natin yung present nila, wala rin power. Kumbaga wala na silang sigla, mga kapatid. Why? Kasi wala na silang nakikitang pag-asa. Wala na silang inaasahan. Amen po? Tignan mo ang katabi mo kung may inaasahan pa yan. Ayan, no? Makikita natin yan pagka yung kanilang buhay, no po. Kaya nga sabi, no, where there is no hope in the future, there is no power in the present. Meron pa ba yung sigla pag gumitin? Parang kulang na lang, no? Nagpapakuha na. Ang tunay po may pag-asa, mga kapatid, siya po ay laging alive, di po ba? Alive. At ano pa? Alert. At ano pa? Enthusiastic, di po ba? Parang ano lang, no? Sunday school. Ayan, salamat po sa mga Sunday school na talagang they did their best. But their best is enough, ha? Kayo naman, ha? Maganda pa rin, no po. Pero mga kapatid, dapat po, ayun po, ang tunay na may pag-asa, makikita mo yan sa isang tao na talagang, wow, grabe. Very active, very enthusiastic, very passionate. Amen po. Kaya po, pasensyahan nyo na po ako minsan pag, kasi nga, di ba, ganun ang buhay. Gusto nyo po ba, magsiluhad po tayo. Walang kabuhay-buhay, di ba? Pero mga kaibigan, tandaan natin, isa lang buhay natin. Di natin alam kung hanggang kailan lang tayo, kaya po mabuhay tayo na may zealousness and enthusiasm. Amen po. Kaya po mga kaibigan, kaya nga sabi dito, tuloy natin ang pagbabasa. Verse 9, sabi doon, you have multiplied the nation. You have increased its joy. Pansin nyo, they rejoice before you as with joy at the harvest, as they are glad when they divide the spoil. Di po ba? Yung tao daw na may pag-asa ay may rejoice, may joy. Kaya po sinabi natin, ano po, yung pag-asa, it is connected with joy. Ano po? At para raw, ano yung joy na yan? At the harvest. Meron po ba kayo nakitang tao na malungkot kapag umaani? 6 months ko ito pagura. Ang lungkot pa rin niya. Ito lang ba? Di ba walang ganon? Meron po bang kayo, no? Di ba, na naka-receive ng 13-month or bonus na malungkot? Bonus. Walang ganon no po? Or nanalo sa raffle. Tinatawagan natin ang nanalo po na grand prize na trip to Hong Kong. Wow, grabe, di ba? ICR din. Ikaw na lang, sa'yo na lang. Walang ganon. Kaya nga sabi doon, no, with joy at the harvest. Yung kagalakan daw ay para ka mag-aani at ano pa. At they divide the spoil. Yung spoil po rito, pag nananalo sila sa gera, yung mga natitirang mga kayamanan, ito po yun, kinukuha nila. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay blessing, ano po, victory. Wala pong pumasa sa board exam, civil service, or anumang exam na yan, na malungkot. Pumasa ako. Walang kabuhay-buhay, di po ba? Talaga inaano pa nga, pagpasok, wow,
Pumasapal siya, oh, bakit mo nalaman? Kasi may tarpaulin kulang na lang may kandila. Di ba? Uso yung ganyan, di ba? Na talaga nanalo or nagwagi at pumasa, top 1, nilalagay pa. Kasi we rejoice about that. Mga events na ganyan. Ayun po raw, ganun daw yung kagalakan na dapat meron ang isang tunay na may pag-asa. Amen po ba? Tignan mo yung katabi ko, talagang parang nanalo ng ano yan. Mga kapatid, yun po raw ang at ito raw, yung dapat na selebrasyon natin pag sumasapit ang Pasko. Sabi nga dito sa Luke 2, di po ba, nagpakita yung mga anghel, at ito po yung tinatawag na fulfillment na naman ng prophecy. Sabi doon, then an angel of the Lord stood before them, sa mga shepherds, and the glory of the Lord shone around them. And they were terrified, natakot sila, but the angel said to them, don't be afraid, for look, I proclaim to you good news of great joy. Sabihin nga natin, great joy that will be for all the people. Di po ba? At interestingly, sa shepherd siya. Yung shepherd po, outcast yan Kaya nga doon kayo sa labas, mababantot kayo, bawal kayo magsimba. Yan po, totoo yan. Pag pinag-aralan nyo, ano ba shepherds? Pero doon siya nagpakita sa mga wala ng pag-asa. At ano sabi ng mga anghel? Great joy. Hindi lang joy, kundi great joy, mga kapatid. Kaya po dapat po, ang pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ay may galak at dakilang kagalakan pa. Di po ba? Amen po, hindi raw natatakot kasi maraming tao na magdiriwang ng Pasko, takot. Naku, wala na tayong pera, 500 na lang. Sapat na yan, Noche Buena nyo, ano ka ba? Di po ba? Yan sabi, di ba, na DTI, mga kapatid. Takot. Kaya pag may 500 ka, magala ka na, kapatid. May lechong kawali ka, may gano'n na ba? May spaghetti. Parang nagagalit kayo sa akin Hindi po ako nag-a-advocate na 500 lang. Pero naniniwala ko mga kapatid na talagang dapat daw magdiwang ano man meron ka, ito po'y pasalamatan natin sa Panginoon. Amen po ba? Salamat po at Kristiyano tayo. Hindi tayo papatol doon sa 500. Ano po? Pero mga kapatid, yun po talaga ang pinaka tinatawag nating celebration. It should be festive. Ano po? Masaya, magalak. Bakit? We're not celebrating naman yung kaperahan, materialistic, kundi yung Messiah na binigay ni Lord sa atin. Amen po ba? At ang sabi pa nga dito, nagre-reklamo yung mga Pariseo, bakit yung mga alagad mo hindi nagpa-fasting? Samantalang kami talaga nag-aayuno pa. Sabi ni Lord sa mga Pariseo, sabi na, why do we and the Pharisees fast often, but your disciples do not fast? Jesus said to them, can the wedding guests be sad while the groom is with them? The time will come when the groom will be taken away from them and they will fast. Sabi ni Lord, habang nandito ko, hindi pa ako pinapako, nawawala, hindi pa sila mag-aayuno, malulungkot, kundi, sabi doon, while the groom is with them, kapag kasama nila ako, kailangan sila ay may pagdiriwang. Sabi nga na iba, wedding party, nagsasaya sila habang nandoon pa si Kristo. Anong punto dito mga kapatid? Kapag nasa iyo si Kristo, laging dapat, ano man ang kinakarap mo sa buhay, dapat may kagalakan ka pa rin. Naririnig niyo po ba ako mga kapatid? Siguro ilan sa atin, iniisip ano yung panghanda ko. Buti na lang hindi na uso ngayon ng parang mga queso de bola. Dati nung panahon namin, bata kami, talagang kailangan may queso de bola. Samantala kami, bola lang, walang keso, mga kapatid. Di ba ba? Ayun talaga pa, Buti na ngayon, hindi na masyadong hinahanap ng bata yan. Ano po? Amen po ba? Ayan. So mga kapatid, dapat po, kapag nasa iyo si Kristo, mga kaibigan, dapat ikaw ay may saya. Kaya nga si Pablo, kahit po siya'y nakakulong, ano sabi niya? Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Hindi siya nagre-rejoice dahil nakakulong siya, kundi ang rejoicing niya is in the Lord. Si Lord yung pinagdiriwang natin, mga kaibigan.
Even sa Christmas na ito, itong Paskong ito, we celebrate not the situation, we celebrate not our condition, but we celebrate Christ of Christmas. Paano niya raw nagagawa yan? Tuloy natin sa Philippians 4. I know how to live when I am poor. I know how to live when I have plenty. I have learned the secret of being happy at any time in everything that happens. When I have enough to eat and when I go hungry. Biruin nyo nagutom man siya or busog. When I have more than I need and when I do not have enough. Kulang ba tayo sa Pasko ngayon? Paano ba natin pinagdiriwang? Pero sabi niya verse 13, famous verse, I can do all things through Christ because He gives me strength. Si Kristo. Kapag nasa iyo, si Kristo, nasa iyo yung pag-asa. Nasa iyo yung kagalakan, mga kapatid. Ano man ang mangyari sa buhay mo, meron ka man bonus 13 month or ano man, ang natanggap mo ngayong Pasko o wala man, magdidildil ka ng kamatis at toyo at isda. Di po ba? Masarap na yon sa mga senior. Ayan. Kagaya nating bumabata. No? Di po wala, gulay nga lang, salad na, di ba? In other words, mga kapatid, meron ka pa rin kagalakan. Bakit? Kasi you can do all things through Christ who strengthens you. Si Kristo magbibigay sa inyo ability to accept and even to live with joy. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, dito po sa mundo kasi, whether we like it or not, punong-puno ito ng kadiliman, kalungkutan, maaapektuhan po tayo because we are living in a crooked and chaotic world. Hindi po perpekto dito. Talagang may mangyayari. Minsan magkakasakit ka, minsan magkakukulang ka. Pero ano sabi ni Lord? Ang promise niya yan, sabi sa John 16 verse 33, sabi po dito ni Lord, I have told you this so that you might have peace in your hearts. So, pansin sa puso na naman, in your hearts, because of me. Kanino ka rin magkakapayapaan? Sa Kanya, because of me. While you are in the world, you will have to suffer. Sino po nahihirapan dito? Nagtitiis. Sabi ni Lord, sa Kanya mismo, you will have to suffer. Pero but cheer up. Sabihin nga natin, cheer up. Parang wala kayong mga pag-asa yata. Kailangan nyo talaga ng message na ito, mga kapatid. No? Sabi ni Lord, but cheer up. I have defeated the world. Di po ba? Ano pa sabi ni Lord? Meron dito pagtitiis sa mundo natin, di po ba? Pero ano sabi niya? Pero maging masaya pa rin kayo. Cheer up, mga kapatid. Why? Because He overcomes the world. Ibig sabihin, kung ako nagtagumpay, yung mga sumusunod sa akin, yung may pananampalataya sa akin, ay magtatagumpay din. Amen po ba? Kaya pwede pa rin tayong maging may kagalakan. Ano man na nasa paligid natin, may suffering ka man, you can be joyful if you choose to rejoice in the Lord. Kung yung perspective mo ay wala sa bagay kundi si Kristo, Lord, Ikaw pa rin naman ay Diyos, I will still choose to rejoice. Amen. Hindi ka nagagalak dahil merong ang mga tao dyan, ano po sa Facebook lang masaya. Picture. Pero pagka wala ng picture, ang lungkot niya. Bakit? Siya lang mag-isa Kakain, biruin mo, baka ang ending nun, hospital. Kasi kakainin niya lahat, wala siyang kasama, mga kapatid. Kaya po, piliin nating magalak kasama ni Kristo, mga kaibigan. Konti man ang ano mo, handa, or ano man meron ka, kapag kasama mo si Kristo, you can have joy. Pwede kang maging masaya. Kaya po ang pag-asa, mga kapatid, ay nagmumula kay Kristo dahil siya po yung source of joy. Ang tunay po may pag-asa, yung laging masaya. Laging nakangiti, ano man ang kinakaharap sa buhay. And lastly, mga kapatid, bakit si Kristo ang ating hope? Because His rule brings wisdom, peace, and love. Sabi kasi dito sa Isaiah 9 pa rin, sabi dito ni Isaiah, for unto us a child is born to us, a son is given to us, and He will be our ruler. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince
of peace. Dito ginamit po yung Hebrew literary tool na repetition. Ano ni-repeat niya? For unto us a child is born. A son is given to us. Kung papansin po natin, from that statement alone, pinapakita dito na itong batang ito, hindi po ordinaryong tao, kundi a son is given to us. Yung kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang ibibigay bilang kanilang Messiah, tagapagligtas, mga kapatid. He is not just a mere man na sinasabi po nung iba. Kasi minsan nanonood ako nung bata pa lang ako, mga 20s. Habang nagsa-search ako for the truth, di ba, nakikinig ka sa mga kung saan-saan, Channel 25, channel kung saan-saan. At nung isang beses nakita ko, narinig ko, sabi, yes, we believe in Jesus, but He is just a mere man. Yung word for word, no? Siya lang ay ordinaryong tao. Pero dito pinapakita na hindi po siya ordinaryong tao. Bakit? Sapagkat siya po ay magmamahala. He will rule with wisdom. Wonderful Counselor. Ibig sabihin nun, mga kapatid, itong tagapagligtas na ito pong pinangakong pag-asa natin, mga kapatid, siya po ang magbibigay sa atin ng wisdom, ng guidance. Kaya po may pag-asa tayo dahil meron tayong magdadala sa atin ng katotohanan. Sabi nga niya doon, di ba? Ano sabi doon? I am the way, the truth, and the life. Siya yung katotohanan. Kaya may pag-asa tayo dahil tayo po'y laging may patnubay. At hindi lang yon, kundi ano pa? He is a mighty God. He rules with power. No, maghahari siya na may kapangyarihan. Mighty God. Kapag kasama mo si Kristo, mga kapatid, wala pong imposible. All things are possible with God. Bakit? Kasi hindi lang siya tao, kundi siya ay Diyos. At kapag ito'y na-mention, mga kaibigan, naalala ko yung isang incident sa akin. Nung sinusundo ko pa si Sister Mean, yung wife ko po. Ano po, nagtatrabaho sa Cornerstone, nagkikita kami minsan sa Ever. Alam niyo Ever? Ayan, no, di ba, no? Andun ako, habang nakaupo ako, pagod na pagod. So, ewan ko kung nag-aaral pa ako noon, hindi ko na maalala, pero pagod ako nakaganyan. May lumapit sa akin na batang babae. Siguro hindi naman, nasa early 20s na siya. Hindi ko pinapansin. Tapos sabi niya, siniran ako. Kuya, pwede ba mag-share? Para ayoko kasi pagod na ako. Di ba? Sige, pagbigyan ko na to. Tapos sabi niya, hanggang sa, yung pala siya po ay isa sa mga JW, Jehovah's Witness, no? Kaya winitnessan ako eh. Di ba? Sinira ko, hanggang sa pumunta kami sa mighty God. Si Jesus kasi. Kasi alam ko na yung turo nila. Sige, sabi ko, kasi si Jesus sa inyo, tao lang. Kasi po, siya po'y maliit na Diyos. Binanggit itong mighty God. Tapos sabi ko sa kanya, sige, pag napatunayan ko na hindi siya mighty God, kundi almighty God, maniniwala ka ba sa akin? Aalis ka na ba dyan sa relihiyon na yan? Alam mo, sabi sa akin, hindi ako naniniwala, walang almighty God. Hindi nga kung sasabihin ko nga sa inyo Kung sa'yo, di ba, may babasahin akong verse. Hindi, wala. Meron ba talaga, sabi niya? Sabi ko, meron nga Amin na pakita, hindi. Maniwala ka muna. Hindi ko binasa sa kanya. Ano po? Pero kayo po ba naniniwala kayo, He is Almighty God? Tignan natin ito yung verse na dapat kong babasahin sa kanya. Revelations 1 verse 8, sabi niya dito, I am the first and the last, Alpha and Omega, says the Lord God Almighty. Sino to Almighty? Who is, who was, and who is to come. Si Jesus ang nagsasalita nito, mga kapatid, na siya raw ang Alpha and Omega and the Lord God Almighty. Hindi lang siya mighty God, kundi He is all-powerful God. Amen po ba? Kaya pag may nagtanong sa inyo, mighty God, hindi. Ito rin po, basahin niyo po sa Revelation, sa pahayag. In other words, mga kapatid, ang Panginoon na pag-asa natin, siya ay makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kaya po yung sinasamba natin, si Kristo ay makapangyarihan.
sa lahat. At hindi lamang po yan, He rules with love and with passion because He is an everlasting Father. He will protect, He will provide just as the Father cares for His children. Di po ba? Ganon po si Kristo, yung ating pag-asa. At hindi lang yon mga kapatid, He is also the Prince of Peace. Pag sinabing peace, hindi po ito yung walang pagtatalo, walang turmoil, walang kaguluhan. Hindi. Ang tinutukoy ditong peace ay yung restoration, reconciliation natin sa Diyos. Kaya nga siya tagapagligtas. He will be called, Matthew 1, ano sabi doon? He will be called Emmanuel, God with us. And He will be named Jesus because He will save the people from their sins. Amen po ba? Siya yung kapayapaan natin. At ang sabi sa Romans 5, now that we have been put right with God through faith, we have peace with God. Nagkaroon tayo ng kapayapaan. Nawala na yung ating pagkakaalitan. Ano po, dati tayo kaaway ni Lord, ngayon po ay anak na tayo through our Lord Jesus Christ. And so we boast of the hope we have of sharing God's glory. Sa ibang salin, kaya po tayo nagkaroon ng pag-asa. Bakit? Tayo po'y nakabilang na sa kanyang pamilya. Amen po ba? Yun yung pag-asa natin. Nagkaroon tayong pag-asa na ano walang mangyari, ako'y kabilang na sa anak ng Diyos. Di po ba, no? Di ba kahit natutulog ka, okay lang, walang mangyaring masama o may mayroon man, basta ako, kasama na ako ni Lord. Kaya po mga kaibigan, kapag kayo po nandito, wala pa sa inyo si Kristo, mga kapatid, dapat po tanggapin na natin ang Panginoong Jesucristo. Meron pong si Pastor Norm Johnson, kasi totoong nangyari, may binisita siyang kaibigan, nasa ospital, at habang nagbibisit siya, biglang lumapit yung doktor. Sabi niya, Bill yung pangalan ng kaibigan niya. Bill, pasensya na, wala ka ng pag-asa at ikaw ay bilang ng araw mo. Ginanon siya. Nagulat rin yung pastor, si Norm. Pag alis, nakita niya si Bill, yung kaibigan niya. Parang, syempre, ikaw ba naman sabihan? Di ba yung mga doktor, kahit na medyo pangit yung kalagayan, nakangiti pa yan. Uy, alam mo, ganyan. Pero bubulungan na yung mga kamag-anak. Naku, pasensya na po, di ba? Prayer na lang ang susi. Di ba? Ganon, di ba? Siya talagang ganon. Kaya sabi nung pastor na si Norm, sinabi niya sa kaibigan niya, Bill, mukhang ito na yung pagkakataon mo, tanggapin mo na si Kristo. Kaya sinabi niya baka ito na nga yung huli mong tanggapin mo na si Kristo. At nung panahong yun, tinanggap na niya ang Panginoong Jesus. Amen. Baka ilan dito, sumisimba lang, wala pa talagang pagtanggap sa Panginoon. Ito na yung panahon. Natanggapin natin si Jesus. At nung tinanggap ni Bill si Kristo, sabi ng Pastor Norm, ganito, sige, mag-second opinion tayo, hanap tayo, hanggang nakarecover at siya po ay nagkaroon muli ng pag-asa at nabuhay pa. Amen po ba mga kapatid? Ganun po. Kapag ka nasa iyo si Kristo, lagi kang may pag-asa. Kaya nga, di ba, ang sabi sa Ecclesiastes 9 verse 4, ano sabi doon? Habang may buhay, may pag-asa kasi si Kristo ay habang buhay nandyan. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya tayo may pag-asa, hindi positive thinking, optimistic lang tayo. Kailangan lagi kang positive lang outlook mo. Hindi ganun. Kaya tayo positive as a Christian because we have Christ, our only hope. Amen po ba? At itong Advent na ito, hindi natatapos lang sa first coming ni Kristo, kundi mga kapatid, tandaan natin, Christ is our hope because He is everything we lack and everything we need. Ano man ang kakulangan mo, na kay Kristo. Ano man ang hinahanap mo, na kay Kristo. Kaya nga yung pag-asa, it is not just a feeling. Pakiramdam ko may pag-asa. Hindi. Ang pag-asa po is a person. And it is Jesus Christ. Si Jesus ang ating pag-asa. At tayo po'y umaasa hanggang ngayon na sa kanyang muling pagbabalik. Pag pinag-uusapan po yung Advent, mga kapatid, hindi lamang po ito yung first coming, kundi we are anticipating Christ's second coming. Sabi sa Titus 2, we are filled with hope as we wait for the glorious return of our great God. Pansin niyo po
God, great God, and Savior, Jesus Christ. Siya'y babalik, mga kapatid. Ito rin ang ating inaasahan. Noong panahon ni Isaiah, nag-aantay sila ng tagapagligtas. Tayo po, nag-aantay rin naman tayo. Hindi lang tagapagligtas, kundi ng Hari, Diyos, na ito'y si Kristo. Kaya po bago mahuli ang lahat, mga kapatid, kung hindi ka pa sigurado sa ating mga buhay, it is now or never. Tanggapin na po natin ang buong buo ang ating pag-asa, si Kristo. Kaya po, mga kaibigan, bakit si Kristo ang ating pag-asa? His light breaks our darkness. Ano man pong kadiliman meron tayo, mawawala yan kapag pinapasok natin ang liwanag na nasa kay Kristo. His joy anchors our hearts, and His rule brings wisdom, peace, and love. Mga kaibigan, mga kapatid, kaya po ang Kapaskuhan ay punong-puno ng pag-asa. Kung nawawala na po tayo ng pag-asa, mga kaibigan, dapat po magkaroon tayo ng patuloy na pag-asa dahil kasama natin ang Panginoon. Wala pong sitwasyon sa buhay ng isang Kristiyano na walang pag-asa. There is no hopeless case if Christ is with you. Kaya po, let me ask you a question to ponder. What fears or hidden struggles do you need to bring into Christ's light today? In what ways can you cultivate joy this Advent season, even in the midst of challenges? Ano po yung pwede nating maging masaya pa rin tayo kahit na maraming hamon sa buhay natin? And which decisions in my life right now require God's or Christ's wisdom and guidance? Baka meron sa atin na naguguluhan, i-allow natin yung Holy Spirit to minister to us this morning. Kaya po sa puntong ito, tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Let us reflect the message of the Lord this morning. Malinaw po ang mensahe ng Panginoon. Siya ang ating pag-asa. Wala po sa panahon, sitwasyon, hindi po dyan nakalagay yung pag-asa natin. Kay Kristo, mga kapatid. Baka ilan sa atin dito maraming inaasahan, hanggang ngayon di pa dumarating. Parang nawawala na tayo ng pag-asa. Tandaan natin, mga kapatid. Habang nasa atin si Kristo, malaking malaki ang ating pag-asa. Let us pray. Panginoon, salamat po, Lord, for your reminder. Tunay, Lord, na dapat namin ipagdiwang ang panahong ito ng punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pag-asa, Panginoon, sapagkat ikaw nga po ay Diyos na nagkatawang tao para po kami iligtas, bigyan ng tunay na pag-ibig at pagkalinga. Salamat din po, O Diyos, dahil ilan po sa amin dito ngayong oras na ito, Lord, ay pinalalaya mo na sa anumang pagkaalipin ng kadiliman na meron sila sa pangalan ni Jesus, Lord. Thank you, Father God. Thank you for your message, Lord God. Salamat po. At tulungan kami, Panginoon, na mag-reflect at mag-meditate, Lord, ng iyong kabutihan sa mga panahong ito. Ano man ang meron kami, Lord, help us to be grateful sa lahat ng blessings na natatanggap po namin or matatanggap pa namin. Pagpalain niyo nga po kami, fill our hearts with full of joy, full of hope, Lord God. Dahil ikaw nga po, nasa iyo po, at hindi nasa bagay, hindi nasa event, nasa iyo, Panginoon, ang aming pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Thank you po, Pastor Arden, for that encouraging message. At this point, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. Today is the last Sunday of the month. We are collecting 2 offerings.
So inserted in the bulletin are 2 envelopes. Then yung white po na envelope is for our regular tithes, and yung brown naman po is for missions. Yan. You may also give to our various ministries as the Lord leads you. You can do this by writing in the space provided after designated line the purpose of which you intended offering to be used. If you need any of these envelopes or pencils, please raise your hands and our ushers will gladly assist you. Also inserted in the bulletin is our praise and prayer items list. So if you can write your thanksgiving and prayer petition to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table. So nasa likod din po siya. Then also, in-encourage po namin kayo na mag-join po sa midweek service every 7 p.m. to 8:30 p.m. po. Yan, to Wednesday. Then we would like also to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Brother Jonathan Hayo. If anyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we sing our offering song. Praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Let us pray. Lord Father God, we thank you, Lord, for opportunity, Lord, para i-bring back, Panginoon, yung blessing na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na bless mo, Panginoon, yung work, business, or pinagkakitaan, Panginoon, ng tao po na nandito. And Lord, provide mo, Panginoon, yung needs nila sa pang-araw-araw at yung mga kailangan nila, Panginoon. Patuloy ka na yung pinupuri at sinasambahan, in Jesus' mighty name. Amen and amen. For our announcement, please be seated, I'm sorry. For our announcement, you can find them in the slip inserted in our bulletin, which you can bring home with you. Please read with me the announcement we have today. So first announcement is Couples Song of Songs. We're inviting you once again to continuation of our Bible study series on the Song of Songs. We're almost at the end of our series, and we warmly invite you to join us as we explore the beauty of God's love. The next study will be on today, November 30. So after service po siya. So yung po din po provided na po sa couples. Kaya din nyo na po kailangan mulas. Then if may information po kayo na kailangan po malaman, you can contact Tanael family, si Brother Eric and Hermie Tanael po. Yan. Second announcement, December schedule. So as we enter the month of December, here are upcoming events. So sa December 14 po is our Christmas Fellowship. Yan. So excited na po ba ang lahat? After service po yan gaganapin. Then December 24 is no midweek service po muna. Then December 25 sa Christmas is meron po tayong Christmas service dito sa church ng 9 a.m. po. Yan. So December 31, year-end worship and Thanksgiving night at 6 p.m. We invite you everyone to join, celebrate, and fellowship with us throughout this blessing season. Third is Christmas Fellowship. Yan. Maligayang Pasko, GCF Montalban family. Yan. Kami nagagalak at inimbita kayong lahat sa isang masayang pagdiriwang na puno ng kulturang Pilipino at pananampalataya. Ngayong taon, ang tema ng ating Christmas Fellowship ay Paskong Kristiyano. Isang masayang pagdiriwang ng pagkikita ng ating pagka-Pilipino, pagiging Kristiyano at tunay na diwa ng Pasko, ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Gaganapin ito pagkatapos ng morning service sa Disyembre 14, 2025, dito sa Worship Hall. At ang lahat ay inaayaang magsuot ng Pinoy casual attire na may color coding po tayo na per mystery is blue para po sa Men on Fire, yellow po para po sa Glow Ladies, white for Children Ministry, and red po para sa Young Ambassador.
Bukod dyan, bawat ministry ay maghahanda ng isang Pinoy caroling performance. Kaya ihanda na ang iyong boses, props at costumes para sa isang makulay na pagtatanghal. Gawin nating makabuluhan at masaya ang ating pagdiriwang. Isama ang iyong pamilya at mga kaibigan at sabay-sabay nating ipagdiwang ang Pasko sa estilo ng isang Paskong Kristiyano. Kita Kits GCF family, maligayang Pasko at manibagong-bagong taon. Before we let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after service so we can use them again in our next worship services and save on the printing cost. However, the slip inserted in the bulletin is sure take with you. So yung may announcement po, pwede nyo na po siyang iuwi. Then yung pasuyo na lang po ng bulletin. Yan. So thank you for your kind understanding and cooperation. So at this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here at the first time, may I request you to please stand. Meron po ba sa kaliwa po? If meron pong bago? First time, second time, sa kanan po, meron po ba bago po? So if wala po, I would like to request everyone to greet one another as we sing our welcome song. We welcome you today to our fellowship. We are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you to GCF. Ayan, welcome again sa ating lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa ating panambahan, maging sa ating mga tinatawag nating nasa online. Thank you for joining us. At sa oras na ito, bago tayo umuwi, meron kayo nakita dyan na naka-insert sa bulletin na nominees. So pwede na po tayong mag-elect, no? Or yung vote of confirmation sa ating naka-flash dyan, sa elders natin, si Brother Donnie, Brother Eric, sa deacons naman natin, si Brother June, Brother Ivan, at Sister Tina. Christina. Okay, bago tayo, yung mga, ang ano lang talaga, ang pwedeng cast ng votes ay mga members po. Ha? Tapos yung nasa online, magkakaroon rin tayo ng link, no, para kayo rin po ay makaboto rin. Okay, so again, thank you for coming and let us close this worship service with a word of prayer. Tayo po ay manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan na ipinamalas sa amin. Thank you for filling us right now with your presence, Lord. With assurance, Lord God, that you will be with us for the rest of the week. Thank you, Father. At sa oras na ito, Panginoon, amin pong patuloy na dinudulog sa iyo yung mga kapatiran namin na hindi po nakadalo sa anumang kadahilanan. Lord, pagpalaan niyo po sila. Panginoon, may mga kapatid kami na mayroon pang mga sakit, karamdaman. Father, we pray for your healing touch right now. Palakasin ang kanilang pisikal na pangatawan. Or ilan sa amin dito ay may mga pangailangang pinansyal, material. Lord, ikaw po ang Diyos ng pagpapala, Panginoon. At sa iyo po nagmumula lahat ng aming pangangailangan. Kaya po, Panginoon, tugunin niyo po ang mga kapatiran namin sa oras na ito na nangangailangan financially, materially. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na proteksyon at biyaya mo na mararanasan namin for this coming days. Thank you again, Lord God. Continue to sustain us. Bless each and every one of us, our families, our loved ones, Lord. Nawa sila rin po ay darating panahon na makasama rin po namin sa gawaing ito, Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa mga panalangin, tinugon mo na sa oras na ito. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you
and be gracious to you. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen at amen. And now for our last song, let us sing Joy to the World.